Yon! Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Pastor Tito. Nakamute po kayo, Pastor Tito. Ayan. Yon! Ano na? Magandang gabi. Welcome, ay, magandang gabi sa inyong lahat. Nako, grabe. Oh. Nagkita na naman tayo. Siyempre, walang iba. Ito yung kasama ninyo. I'm your Tito of Manila. And I'm Mark Muleta at kami ang inyong mga Yung ka-TM! Yeah! Grabe! Pastor Tito. Alam mo, syempre, ayaw naman natin maging bearer of bad news, no? Pero kailangan ko lang masabi to. Guys, sa mga lahat ng nanonood, last episode na po tayo ng Good News 2020. Oo nga, so, season 3. So, kaya medyo, syempre, kailangan ko masabi yun para yung expectation ng mga tao, no? So, itag nyo na lahat ng mga gusto nyo makapanood, yung mga feeling nyo, kasi tama yan. So, itag natin sila dahil last episode na natin today. Oo. Ay, batiin ko na. Siyempre, di ba? Si Nanay Esther na gabi-gabi natin kasama. Nay, salamat sa pagsama mo sa amin. Si Benjo na lagi natin kasama. Benjo, maraming salamat sa lagi mong pagsama dito sa Good News 2020. Nako, hindi ka namin makakalimutan dito sa Good News 2020. Salamat din sa pag-subscribe mo sa Tito of Manila YouTube channel. Yun. Tapos dahil dyan, Pastor Tito, ang question natin for si today. Pastor Paul, nako Pastor Paul, salamat. Oo, salamat sa pagiging bahagi nitong Good News 2020. Every Thursday kay nila Pastor Jay, sa lahat ng mga Mark, sa lahat ng mga nakatambalan dito, nagsama-sama, nakaparehan ng mga pastor. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama dito. Ito pong Good News 2020, tatatak na po sa atin 'yan. Tama. And syempre, Pastor Tito, hindi ko na kung magiging expectation ko, no, pag every Friday, kung last episode na pala to, no? Anyway, ito yung question natin, Pastor Tito. Dahil last episode na nga to ng Good News 2020 Season 3. Ano ang huling shout-out mo, Pastor Tito? Ano ang huling shout-out mo, Pastor Tito? Kung ako tatanungin mo, gusto kong i-shoutout, ito lang. Mahal na mahal ko kayong lahat na nakasama namin dito sa Good News 2020. Ayan lang, yan ang... Tapos puro caps lock talaga lang. Di ba? Talagang may punctuation mark pa talaga yun. Tapos puro puso, yung mahaba. Ganun. Speaking of puso, si Rachel Isidro, sabi niya, pa-shoutout po sa lahat ng U-Belt staff. Yun naman. Tama ka. Tsaka Mark, alam nyo, mas mabuti pa yung mga matagal nyo nang gustong matagal nyo nang gustong, di ba, ibatiin dito. Gusto nyo itag. Nako, ngayon nyo na po gawin yan. Ngayon tama. Na. Di ba? Ayan, ito si Benjo, pinangunahan na. Sabi niya, shoutout po para sa kanya. Naway marinig mo kahit na nasa Batangas ka. Yun. Shoutout. Sabi na, shoutout. Sana marinig mo na ang kayong puso at damdamin. Ayan na po, nagpapaalam na din po si Casey. Sabi niya, we appreciate you, Ka-TM. Thank you po. Na-appreciate tayo. The pleasure is ours. We are thankful that we get to share good news with you guys. Alam mo, Pastor Tito, 150 episodes na tayo. 150 talaga? na. Oo, 1,077 na lang. Kasing dami ng episode na natin ang probinsyano. Probinsyano, oo nga. Pero kayun nga, katulad nga ng probinsyano, mabuti nga, tumuloy pa sila ngayon, natuloy pa yung laban nila. Pero yun nga, lagi natin iisipin na lahat ng bagay may hangganan yan. Hindi naman yan kahit gano'ng kadami yung mga episode mo. Di ba? Ganun talaga. Ganun talaga yan. Ayun na, Pastor Tito. Kahit na 150 na, mag-list pa rin to. Ayun naman, Ito na naman si Winnie the Pooh. Lumabas na. What time is it, Mark? It's Good News 2020. Grabe, Pastor Tito. Alam mo, unang-una sa lahat, bago ko i-share yung last good news natin sa Season 3, gusto ko lang masabi sa inyong lahat na sobrang faithful ni God. Yun ang dahilan ba tayo mayroong good news every night
na night in, night out ay nasa-share tayo dahil sa faithfulness ng Panginoong Diyos sa buhay natin. And Pastor Tito, share ko na lang, for the last time, ang ating good news for tonight, kwento ni Kuya Mick, ni Kuya Mikael Tan. So, si kwento niya. Si Mick yung matangkad. Oo, yung matangkad. Oo, yung nasa family ministry. Guwapo, yung maputi. Yun, siya yun. Tama. Ito yung testimony niya, Pastor Tito. Meron siyang opportunity dapat to work sa UK, Nax, for trabaho doon. Pero, dahil sa mga delay, dahil sa mga bagay na unforeseen, yung flight niya na-cancel. Lalo na nag-start ng quarantine, hindi na siya makaalis at hindi na siya makapunta dun sa work niya. So at first, syempre, unang tingin, marirealize mo, Lord, bakit naman ganito? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Bakit, akala ko ba, diba, gusto mo akong mag-bless, mag-succeed? So akala niya, negative lang to. Yun pala, pinotectionan siya ni Lord at yung faithfulness ng Panginoong Diyos ang nangyari. Dahil, imagine mo, kung natuloy siya doon, hindi siya makakabalik agad sa pamilya niya. Instead, God allowed him to share this moment, this time of pandemic with the people that matter to him the most, with his family. So he realized that the reason for the delays was because God was protecting them. And he cannot imagine being in another nation, far from his family, for many months because of the pandemic. So, he is grateful sa faithfulness ni Lord na yung flight niya hindi natuloy at ngayon kasama niya ang pamilya niya. So thank you, Lord, at faithful ka sa buhay ni Kuya Mick at sa buhay namin lahat. Yan. Alam mo, ang sarap pakinggan ng mga ganyang istorya, Mark, ano? Kasi si Mick, napaka-faithful talaga niyan sa ministry, no? Pagdating sa kingdom ni Lord. Mula nung single yan, talagang yung buhay niyan talaga ginamit. So, nagpagamit para sa Panginoon hanggang sa mag-asawa. So, ang sarap lang maranasan sa buhay nating mga Kristiyano na you are enjoying your faithfulness, di ba? Kay Lord. And at the same time, nai-enjoy mo naman yung faithfulness ni Lord sa buhay mo. Alam mo, pag pinag-usapan natin yung katapatan sa ating Diyos, wala tayong iba siguro pang maikukwento pagdating dyan sa faithfulness na yan, kundi kay yung kwento ni Cornelius. Babasahin ko, no? Sa kwento ni Cornelius sa Book of Acts, chapter 10, verses 1 to 6. Sabi doon, in Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion, in what was known as the Italian regiment. And dito sa istorya niya, sabi doon, he and his family was devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius, Cornelius. Okay? And then he stared at him in fear. What is it, Lord? Sabi ni Cornelius. No? He asked the angel, and then the angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. And he is staying with Simon the tanner whose house is by the sea. Now, kung tatanungin natin, sino ba si Cornelius? Okay, sino nga ba? So, ayun na nga, binasa na nga natin. No? Si Cornelius, dun sa binasa natin sa verse 2, he and his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Napakasimple lang, di ba? Si Cornelius, napaka-faithful kay Lord. Ang ibig sabihin ng faithful, ito yung loyal, constant, and steady. Yung buhay niya, no, when it comes to his understanding about God. Now, ang faithfulness natin, nagmamatter kay Lord yan. Why? Because God sees and hear us even when other people don't. Isipin mo, no? Yung ibang tao, hindi nakikita yung faithfulness mo. Pero si Lord, kitang-kita ni Lord. Grabe, yung faithfulness mo. Could you imagine even Peter? Si Peter, sinabihan ni Lord na, nako Peter, mayroong isang faithful na tao sa akin. Sabi ni Peter, may ganon? Diba? Akala ko mga Jew lang. So minsan may mga ganon tao sa paligid natin na hindi nakikita yung katapatan natin. Pero gusto kong sabihin to sa iyo, kapatid. No? Sa iyo, naka-TM namin. Dito sa Good News 2020, naku, pakinggan mo to kasi baka hindi mo muna to marinig. Yung mga ginagawa mo kay Lord, kahit hindi mo i-post sa Facebook yan,
Kitang-kita ni Lord yan. At kahit i-post mo pa sa Facebook yan at walang nag-like, ay, nako, like na like ni Lord yan. Kaya ang advice ko sa'yo, huwag kang titigil sa faithfulness mo. Tulad ni Cornelius, di ba? He was very devout. Nako, yung quiet time mo, tuloy mo lang yan. Yung devotion mo kay Lord, ituloy mo lang. Okay, yung pag-ibig mo kay Lord, ituloy mo lang talaga yan. Si Cornelius, generous, di ba? O ikaw din yung pagiging generous mo, yung pagbibigay mo ng offering tulad ni Cornelius, yung faithfulness mo sa pagbibigay mo din ng tithe, nako. Ituloy mo lang yan. Kahit sa tingin mo parang hindi bumabalik, nako, babalik din sa iyo yan at babalik sa mga anak mo at sa mga magiging anak mo. Yung panalangin mo, yung prayer time mo kay Lord, huwag kang mapagod kapatid. Huwag kang mapagod na ipanalangin ang sarili mo. Lalo namang huwag kang mapagod na ipanalangin yung ibang tao. Now, yung faithfulness natin, tandaan natin, yung faithfulness natin, we can be faithful because God is faithful. Si Cornelius was God-fearing, generous, and prayerful. He is faithful to God. Pero itong nangyari kay Cornelius, his life was radically changed because of God's faithfulness. Grabe, sobrang tapat ni Lord. Paano? When Peter shared to Cornelius the gospel, nung pinakita at shinare ni Cornelius sa kanya at sa harapan ng kanyang mga kamag-anak kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, kung paano siya nabuhay. Alam mo, ang maganda pa nga doon, Mark, nabaptize sila ng Holy Spirit, yung buong ang kanya, yung mga relatives ni Cornelius. So we will not fully understand the faithfulness of God, alam nyo, unless we experience the gospel. Hindi natin talaga maintindihan yung katapatan ng Panginoon kung hindi natin makikita, maintindihan, mararanasan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, nung binigay niya yung buhay niya para sa atin, nung namatay siya para sa atin, nung pinatawad niya yung kasalanan niya, ay yung kasalanan natin, di ba? Kasalanan natin, talagang binitbit niya sa krus ng Kalbaryo. Importante po yung mabuting balita. Bakit? The gospel is for all. Para sa lahat yan. Isipin mo kung titingnan natin, tayong mga faithful, dapat binibless tayo ni Lord. Diba? And we na-experience natin yun. Could you imagine this? Even those who are not faithful, pinagpapala pa rin ni Lord at higit sa lahat yung mabuting balita para din sa kanila. Because the good news, tandaan natin, it knows no boundaries. Mayaman man o mahirap, tulad ni Cornelius, may impluwensya man sa lipunan o hindi, ang mabuting balita para sa kanya. And not only that, the gospel complete us. Kung titignan mo, si Cornelius, nasa kanya na ang lahat. Lahat, sa kanya na. Yung pera, kayamanan, impluwensya, posisyon sa lipunan, centurion di ba? Kumbaga, parang mayor ng syudad niya. Sobrang may impluwensya, nasa kanya na lahat. Pagkakilala sa Diyos. And yet, kulang pa, sabi ng Panginoon, kasi hindi mo pa naiintindihan yung ginawa ko sa buhay mo. Yung mabuting balita sa buhay mo, kaya pinadala si Peter sa kanya. Kulang ang lahat ng ating kabutihan, tandaan natin, kung hindi natin mararanasan ang kaligtasan. Kaya ang suma total ng lahat ng ito, lahat ng meron tayo, lahat ng 150 episode natin, yung good news natin na umabot ng season 3, lahat yan, yung katiin nyo ngayon, mula nung Monday, yung mga kasama natin ng mga pastor, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, lahat ng ginagawa, kay V, na nandito sa likod natin. Nasa likod ko ba? Hindi, nasa likod ng technical natin, na nagpapatakbo nito. Lahat tayo pinagpala ng Panginoon. We are blessed, not because we are faithful to God, but because God is faithful to us. Come on. Tama yun, Pastor Tito. Alam mo, Pastor Tito, sobrang na-encourage ako habang sinashare mo yan. Because really, one of the biggest blessings you will ever receive as a human being is the faithfulness of God amidst our unfaithfulness. Ganun po katindi ang pagmamahal at ang grace at ang mercy ng Panginoong Diyos sa buhay natin. And really, even when things get troublesome, pag nakita natin na yung social media, yung balita, all of these things, talagang minsan nakaka-discourage. Babalik at babalik tayo, Lord, you have remained faithful.
And you will always be faithful no matter what happens. Kaya Pastor Tito, mag-pray na tayo ngayon. Okay lang ba? Pray tayo. Pag-pray natin lahat ng mga faithful at gusto pang magpatuloy sa faithfulness nila kay Lord. Come on. Yeah. Let's do it. Amen. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord, for 150 episodes of your faithfulness and goodness. Lord, every good news exists because you remain faithful to your people. And even, Lord, when we are unfaithful, even when we lose our way, even when we forget, Lord, you continue to be faithful to your words and to your promises. Lord, we just pray for blessing and goodness, Lord, for our eyes to be open to the faithfulness of God, Lord, to your faithfulness, Lord, in our lives. Bless us today. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. 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 Wow. Grabe lang talaga, Mark, no? Grabe. Napaka-overwhelming po yung katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, sa lahat po, sa lahat ng nakasama namin mula Monday hanggang Friday, sa lahat ng mga nakikita namin, ay grabe, ito siguro, Mark, yung itong 2020. Sa 2020, kung mayroon man tayong hindi makakalimutan talaga, ito yung Good News 2020. Kaya, hindi po namin kayo makakalimutan. Okay? Salamat po, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa amin. Ikaw, Mark, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Opo, kasi naalala ko, episode 1 pa lang ng Good News 2020, grabe, hindi ko ma-imagine kung nasaan yung puso, yung isip ko at yung levels ng anxiety, hindi mo na kung mangyayari. Yes. So now to episode 150, you see God has moved. Yung pinagpe-pray mo lang ng episode 1, di ba, nangyari na ng episode 150. Yes. So we're just excited, Lord. We know whether or not may Good News 2020, every day may good news dahil faithful ka sa atin. Yes. Nako, tama ka dyan, Mark. Itong Good News 2020, magmamarka na po sa buhay natin to. Magiging bahagi na rin to ng chapter ng buhay natin. Kung libro man tayo, no? Ganun po talaga. Kaya po maraming salamat. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong kasama ngayong gabi. I am your Tito of Manila. At ako si Mark Muleta. Kami ang inyong ka-TM. Good night, everyone. Kasi dito, Mark. Nasabi mo ba na may nasabi mo ba na may season 4? Hindi ko sabi season 4. Nakalimutan mo? Season 4 ka ba? May season 4. May season 4. Season 4? Kaya pala may nag-comment sa Guys, see you. Akala ko naman nasabi mo. Ayun, sabi ni Ate Edith. Grabe naman. Lungkot pa naman ako doon. Wala na po ba ang Good News 2020? Grabe naman. Balik sila Benjo. Balik kayo ha. Next week. Naku, babalik kayo sa Monday. Meron pa tayo. Actually, basta dito. Ipakita na natin yung poster for season 4. May poster. Season. Diba? Pasko. Grabe. Naabot na tayo ng Pasko sa Good News 2020. Huwag kayong mag-aalala, ladies and gentlemen, mga ka-TM. Kita-kits tayo next week for season 4 ng Good News 2020. Pwede kaya tayo mag-Kris Kringle dito sa Good News 2020? Pangaro din.